Good morning mga boss. Hello, hello. August 8, time check 11 a.m. 11 in the morning. So, update na naman tayo for today's video. Pag-uusapan natin tong SRNE na gamit natin na MPPT SCC na 40 amps version. So, ano ba ang advantage ng SRNE MPPT SCC 40 amps version compared sa ibang brand or ibang system like PWM, yung mga sobrang daming gumagamit na yung maliliit na mga SCC. Ano bang advantage ng SRNE 40 amps compared dun sa mga ganon, at saka compared dun sa ibang brand in which hindi naman. Try natin i-differentiate yung SRNE 40 amps sa iba. So ito pala yung battery natin, 24 volts set up, 16 pieces siya. So actually pwede na siyang gawing 48 volts na system natin, pero since yung natin, mga MPPT SCC natin na ginagamit, ito SRNE 40 amps, itong LJoy 600 watts, itong LJoy na 200 watts step up, at saka yung one solar natin na 3 kilowatt toroidal inverter, lahat yan 24 volts. So ito, kahit na pwede natin siyang gawing 48 volts, hindi natin siya magagawang 48 volts kasi hindi na natin ito magagamit. Mag-upgrade na naman tayo ng inverter, pati solar charge controllers. So masyadong magastos. So minabuting sinet up ko siya to 24 volts na lang. Paano ko ginawa yon? So since 16 pieces to, ginawa ko, dapat kasi sa sa 24 volts 8 pieces na naka-series. So 16 pieces to, ginawa kong dalawa. So dalawa na naka-parallel. So makikita natin ito, positive, positive, negative, negative. So bali dalawang naka-parallel. So isang yun, considered as one battery cell. So parang naging 8 na siya. 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung positive, ito yung main positive, ito yung main negative. So nagko-connect yan. At makikita nyo din, meron tayong, kasi ito bus bar original from kasama sa battery na binili natin. May bus bar na kulay copper talaga siya. Binili natin 5 piraso yan para ma-connect natin tong 16 pieces na to. Magawa natin siyang 8S2P na system. So much for that. Ito yung i-discuss talaga natin, yung SRNE 40 amps. Ano ba yung advantage nito? Ano ba yung nakikita ko na maganda sa kanya? Ano ba yung features niya? At paano ko ba siya kinonect? Paano ko kinonect yung solar panel papunta dito at papunta sa battery para mag-charge? Kasi ang main purpose talaga dito is solar charge controller. Siya yung nagmamanage ng solar harvest ng solar panel. Ginagawa niyang yung voltage parang na acceptable, yung voltage ginagawa niyang voltage na acceptable sa kung anong battery meron ka. So itong battery natin is 24 volts battery system. So ang ginagawa nito, since ang solar harvest is hindi siya stable, naglilipat-lipat siya, malakas, mahina, depende sa sikat ng araw, sa panahon, ganun. Ang ginagawa ng solar charge controller, parang ginagawa niyang stable saan ang voltage, tapos doon siya mag-a-adjust ngayon sa current. Ang nagbabago sa kanya papunta sa batteries ang current na lang, hindi yung voltage, kasi ang voltage kailangan natin ng constant voltage para ma-charge yung battery. Hindi siya pwede pabago-bago yung voltage. Kunyari ito 24 volts battery,
ang ginagawa nito, since ang 24 volts battery pwedeng i-charge ng 29.2 maximum na voltage. So kung ano yung sinet mo dito sa SRNE SCC, kung 29.2 or 28.8 or 27.6, depende sa'yo kung ano yung type of battery mo din, live PO4 ba or lead acid or gel type. So depende kasi yon. So since sa akin is itong live PO4 to na EVE, so 24 volts, ang ginawa kong charging voltage dito ngayon is naka-default lang tayo sa lithium. So yung lithium, kung titingnan mo yung setting sa manual, ang lithium is 14.4 volts pag 12 volt system. Since 24 volt system yung battery natin, times 2 lang ng 14.4, so parang 28.8 volts yung charging voltage. So yun ang charging voltage natin, 28.8 volts lithium. So hindi siya na i-edit, hindi siya nababago. Kung gusto mong gumamit ng 27.6, so hindi siya lithium yung pipiliin mo. Dito sa pindutin natin itong menu, tagal. Naka lithium yan, lithium type battery, pinaka dulo. So kung gusto mo yung 27.6, pindutin mo to, napupunta sa user. So dyan, pwede mo siyang baguhin dyan pag nasa user. But since lithium lang tayo, dalawa lang. Pag pindutin mo tong enter, 24 volts. Tapos pag enter na naman, pabalik na naman siya dito sa lithium na pwedeng baguhin kung gel ba or ganun. Gel ba or user. So hindi siya, walang settings na pwedeng baguhin pag naka lithium. So dyan lang tayo nag-stick sa lithium na settings sa battery kasi ang kagandahan kasi ng sa lithium, para siyang same lang siya sa lithium iron phosphate. Hindi niya kasi itong live PO4 kasi na battery, hindi niya kailangan ng equalizing at saka yung parang ano pa yung isa tawag doon. So ang kailangan niya lang is yung steady na voltage, charging voltage. At saka yun, pag na-detect niya na full na, automatic mag-slow down siya or shut off yung charging niya. So yun ang importante sa live PO4 battery. So lithium ang pinili natin sa settings. So makikita natin ngayon dito sa 33.64. Yan yung amp or current na pumapasok ngayon sa 24 volts battery system natin. Ang ginamit pala natin na solar panel sa SRNE natin na 40 amps is dalawang 3 na 550 watts. Siniris natin siya. Bakit natin siniris? Alam natin na maraming nagsasabi na hindi pwedeng i-series yung dalawang 3 na 550 watts para sa SRNE. Yung mga nagsasabi nun na mga fellow DIYers natin, sinasabi kasi nila na bakit isi-series mo maximum na PV input ng SRNE 40 amps is 100 volts. Tapos ang 3 na pagbabasahin mo yung nasa manual or yung nasa likod ng 3 na 550 watts, 49 point something volts yung VOC niya. So kung gagawin mong dalawa, sobrang liit, parang 99 point something volts. So wala nang medyo allowance doon. So at marami din nagsasabi na try daw nila, hindi daw nag-work kasi hanggang ano lang daw, makikita kasi natin dito 1100 watts kung 24 volts battery, tapos 40 amps, 1100 watts ang maximum PV, maximum solar power. Tapos ang PV input, ang PV ang tawag nito, ang solar VMP niya is 35 to 75 volts VMP. So ang VOC, maximum solar VOC is 100. Saan ba yun? Ito 100 volts. Ang VMP, yung working voltage, hanggang 75 lang. Dito na ang yung iba na nagsasabi na hindi pwede kasi pag mag 75 ma-over voltage masisira.
based on my personal experience dito, itong particular na ano natin, SRNE 40 amps natin, hindi siya nasisira. Tsaka kung ang base experience natin, makikita natin, ano natin siya ha. Ito yung state ng battery natin, 27, kasi nagluluto tayo sa sa rice cooker, kaya naglilipat-lipat yung voltage ng battery. Pero almost full na din to, 11 AM na. So pag down natin, itong 72.5, ito yung VMP, working total voltage ngayon ng dalawang train ng nakaseri, 72.5. So malayong malayo dito sa 75 na sinasabi dito, hanggang 75 lang. Tapos based on my personal experience, kahit na mag 75 pa to, or mag 85 pa, or mag 90 pa, or mag 95 pa, kaya pa rin i-handle ng SRNE, kasi matalino si SRNE. Meron siyang over voltage, over current, surge protection sa loob mismo. So naka-design na yung ganun. So hindi siya masisira hanggat hindi siya aabot ng 100 volts. So never yun nangyayari sa atin na dalawang train na naaabot siya ng 100 volts. Kadalasan naglalaro lang talaga yung VMP o yung working voltage ng dalawang series na 550 watts train na sa 70 to 85. Yun lang talaga, 99% kadalasan nakikita ko, doon lang siya naglalaro sa 70 to 85. Hindi siya, minsan napapansin ko siyang nagna 90 pag yung like mainit, tapos umulan, pag malamig, tapos malamig ang panahon, tapos yung araw is matirik, yun, malakas ang voltage, umaabot siya minsan ng 90 or 92. Tapos yun, nag-i-exceed siya sa 75. Sabi ng iba, pag 75 na, hindi na siya, nag-i-stop na siya or masisira. Hindi siya nasisira, hindi siya nag-i-stop sa 75. Itong particular na gamit ko ngayon na SRNE 40 amps, pag umabot siya ng 90 volts, hindi 100 volts ha, 90 volts na ito, pag umabot na 90 volts, nag-i-stop lang siya temporarily yung charging. Ito nagbi-blink dito, at pag titingnan mo sa manual, sinasabi doon na over voltage. Wala kang dapat ipagkaalala doon pag nag-over voltage, kasi hindi siya nasisira. Kinakat niya lang yung pasok ng solar energy galing sa panel, at yung paglabas niya ng charging voltage papunta sa battery, temporarily kinakat niya. Tapos once after like how many seconds, mag-stabilize na ulit yung yung voltage, bababa na siya ng 90 volts, yun, magre-resume na naman yung charging ng battery natin. So yun lang, magre-resume siya, hindi siya masisira, magre-resume siya. Ganun katalino na si SRNE, or kahit na ano man siguro, kahit ano pang brand siguro ng MPPT SCC, ganun sila dinesign. Pag may, as long as nakalagay sa ng system nila yung over voltage, overcharging, over current, mga surge protection, ganun, which is yun talaga ang pag MPPT SCC, meron talaga yun. So hindi siya nasisira. Ang importanteng tingnan natin is hindi mag-exceed ng 100 volts talaga. 100 volts na VOC, yung nakalagay is 100 volts. Hindi naman sa masisira siya pag abot siya ng 100 volts. Siguro yung mga dating mga model na mga SCC, pag mag more than ng 100 or kung ano yung nakalagay sa kanila na ito lang kaya nilang i-PV input, tapos mag-exceed doon, siguro masisira. Pero hindi ito, mga bago na to na yung SRNE na na to, MPPT, hindi siya masisira. Ika-cut niya lang yung production or yung pag-convert niya ng solar energy galing panel, convert niya into a charging energy papunta sa battery, ika-cut niya kasi nag-exceed siya doon sa allowed lang na VOC. Tapos pag bababa na, or kung hindi man bababa kasi mali yung mga panels na nilagay mo, ginawa mong tatlo na nakaseries, so hindi talaga siya gagana. Pag laging tatlo, hindi talaga gagana. So tatanggalin mo yung isa, bababa siya, magiging 72.6 volts na lang, so gagana siya ulit. Tapos ito naman yung current na pumapasok. Ito yung sinasabi kong nagbabago. Ang voltage natin, charging voltage na nilagay natin is lithium, which is 28.8. Pero hindi yun nagbabago, constant yun.
Itong current, ito yung nagbabago based sa sikat ng araw at saka sa ano ng panahon natin. So pag malakas ang sikat ng araw, walang clouds, tapos walang harang sa mga panels natin, nagpo 40 amps yan. 40 amps meaning 28.8 times kung ano yung dito, kung 40 amps to, yung full talaga, yun yung wattage or power na pumapasok sa battery natin. Maraming beses ko na na-experience na po 40 watts siya pag matutok talaga, meaning yung efficiency ng MPPT ACC na to, yung SRNA, is sobrang ganda. Tapos kapartner pa siya ng Trina, magandang klaseng panel kasi yung Trina. Ang efficiency din talaga niya is malaki din talaga. So minsan lumalag pa siya, kung 550 watts yung Trina na gamit natin, minsan lumalag pa siya, nagiging 600 watts pa siya. So ganun ka efficiency Trina at SRNA. So magandang partner sila. Hanggang dalawa lang ang pwedeng i-series natin dito na hanggang pwedeng i-series, pwedeng i-parallel, pero kayang mag-series. Hindi ko yung iba kasi sinasabi niya hindi pwede i-series. Pwede i-series ang dalawang Trina 550 watts dito sa natin, SRNA natin. Huwag kayong matakot, hindi masisira yan. Yan ang ginawa ko. Although marami kong nababasa natin, hindi pwedeng i-series ang Trina 550 watts dalawa, masisira. Hindi, tinry ko yun, hindi nangyari yung sira. Walang ganon, walang sira-sira, hindi siya masisira. Mag-i-stop lang siya kung mag-reach ng 90 volts. Tapos pag 40 amps naman, hanggang 40 amps lang ililimit, hindi siya maglalagpas ng 41, 42, 40.5, 40.8, pero magbi-blink na to dito. Na yung protection niya, hanggang dito ka lang, hindi ka pwede mag-exceed kasi 40 amps ka lang. Kung gusto mo ng more than 40 amps, yung 60 amps version ng SRNA ang bilhin natin. Yun, mas malaki yung power nun, na power ng panel na pwede natin. Hanggang 6 yun na 3 na 550 watts, 3 series, 2 parallel, hanggang 3,200 watts yun talaga yung parang, if ever na tayo, upgrade tayo in the future, yun ang gusto kong bilhin. Ayokong hindi ko consider yung inverter, hybrid inverter, yung inverter na may kasamang MPPT ACC na sa loob. Ayoko ng ganun. Gusto ko kung bibili ako in the future, SRNA pa rin yung 60 amps, kasi yun na yung pinaka high end nila ngayon sa SRNA, 60 amps. Tapos inverter na 48 volts na hindi siya hybrid, walang MPPT. Dapat separate yung MPPT ACC sa inverter. Ang iba kasi karamihan ngayon bumibili, gusto ko ng hybrid kasi ayoko na ng separate na system na may MPPT ACC separate sa inverter. Hindi, mas okay ang separate, kasi pag separate, kung may sira man, kung masira man ang isa lang yung masira. Pag hybrid kasi, pag nasira yung MPPT mo na nakidlatan or something, pati yung inverter mo sira din. So ito, kung sakaling ganun mangyari, which hopefully sana hindi allow ni Lord na may mga ganun kidlat, ito lang masira, hindi kasama tong inverter natin kasi separate sila. So yun ang kagandahan para sa akin, pag ang inverter mo is hindi siya hybrid, meaning inverter lang talaga siya, at saka yung ACC natin is ACC lang talaga siya. So yun guys, and explain ko sa inyo yung sa tingin ko bakit maganda yung SRNA. So compared naman sa ibang brand, hindi ako nakagamit ng ibang brand na other than SRNA. Elejoy lang, SRNA Elejoy lang talaga. At saka sa ngayon, ang marirecommend ko talaga is SRNA Elejoy lang, kasi ito yung gamit ko. So parang ganda ng mga performance nito, SRNA at Elejoy natin, same lang yan sila. Ang efficiency is super high, 99 to 100%. Yun ang masasabi ko. Sasabihin na naman ng iba na walang 100% efficiency kasi nasa earth ka, wala ka sa moon, wala ka sa sun. Hindi nag 100% efficiency pero hindi all the time, hindi most of the time. Minsanan lang pagtutok ng araw, walang clouds, tsaka maganda yung panahon, nag 100% siya, more than pa nga nag-i-exceed pa nga, nag-i-exceed pa siya.
yung 550 watts na ano is pwede pang ano, nagiging 580 watts yung harvest pag ang partner is SRNA tsaka Trina. Sa Trina lang ako magsasabi niya kasi hindi ko rin experience yung iba, although may Busca tayo, which is ang gamit natin dito dalawa, isang Busca to 40 watts para dito, tatlong Busca 160 watts para dito, naka series 480 watts. But since ito yung topic natin ngayon, SRNA, maganda siya. Dalawang Trina solar panel na 550 watts naka series. At anong cable ang gamit natin? 2.5. Although ito ginamit pa natin siya ng EWG 8 EWG, pero ito nakakonect yan dito sa ito. Makita natin hindi tayo gumamit ng breaker. Ito lang MC4 connector, tapos MC4 PB cable na to na 2.5 mm squared. Papunta na yan doon sa naka-series nating dalawang Trina solar panels na 550 watts. Wala tayong breaker. Sabihin na naman, uy, napaka-unsafe naman ang ginawa mo. Wala kang breaker, hindi ka gumamit ng mga safety, ganon-ganon. Oo, hindi natin siya kinonsider na maglagay ng breaker kasi naniniwala ako na itong SRNA sobrang ganda ng pagkagawa nito. Na if ever na malakas yung kuryente galing sa PV, sa solar panel natin, is i-halt niya or temporarily stop niya yung pag-process niya ng conversion papunta sa battery, i-stop niya. Tapos pag mag-normalize na doon, magpo-proceed siya. No need na, para sa akin hindi ko nakakita yung breaker. At saka pag like bibili ka ng yung Busca na solar panel, yung carton nun, yung box nun, makikita mo doon walang nakalagay na maglagay ng breaker or ganun. Parang pinaka basic lang, basic connection. Solar panel naka-connect sa SCC direkta, tapos SCC naka-connect sa battery, tapos ang battery dito kinonect direkta yung inverter. Wala nang mga breaker. Pero since normal naman talaga sa norm natin ngayon, yun talaga for safety reason, for safety purposes, mas okay yung maglagay ka ng breaker. Pero para sa system ko na ginagamit, hindi ko siya ginamit ng breaker. Pero nasa sa inyo na yon. And kung may kung magpapa-advise man sa akin, like kunyari like sa mga forums or sa mga groups, ano yung system, inaano ko talaga na maglagay ng breaker kasi yun ang nakikita ng 99% sa na mga setup. Pero para sa akin hindi ko siya nakikita na need sa ngayon need, kasi based sa pagkakaintindi ko, kaya naman i-handle yung na walang breaker may SRNA at saka ng mga SCC ko at saka ng itong inverter natin. Hindi ako gumamit ng breaker, direct lahat. Kung sakaling may something na nangyari sa panel ko, I can easily tanggalin lang dito ang connection, itong MC4 na to. Pero yun, kung gagawa kayo ng system, mas mabuti na rin talaga na magkaroon yung talaga proper, yung may breaker, yung mga SPD ganoon. Pero hindi ko na siya kasi ito totally sa akin parang super DIY system na. Working siya, more than 1 month na siyang gumagana. Buong bahay namin ito yung ito yung source ng kuryente namin. Hindi, although may pa tayo yung sa Meralco, pero yung main breaker ng house namin tinurn off ko na para wala tayong babayaran sa Meralco. Dito lahat sa battery na to kumukuha ng energy at inverter. Ito 3 kilowatt 24 volts 3 kilowatt toroidal inverter ni one solar. Tsaka ito yung SCC, isa sa tatlong SCC na nag-charge sa battery natin. SRNA 40 amps, sobrang ganda, sobrang efficient, sobrang okay mag-charge. Lagi siyang nagma-max out. Most pag okay ang panahon ngayon kasi medyo cloudy at saka makulimlim, kaya 25 lang. Kanina umabot ng 30 plus 38 something, pero ngayon yung panahon hindi masyadong mainit, so 25 lang. Pero malakas na 25.51 times 28.8, yun
Yun yung pumapasok na wattage dito sa battery natin, na total 5,376 watt hour. Itong isa din natin, 9.8 amps times 28.8, yun din pumapasok. Ito 3.35 amps times 28.8, so din ang pumapasok sa battery natin at 24 volt system. So yun lang mga boss. Finex ko lang tong ano natin, SRE natin, kasi kahapon post ako, ang Finex ko naman ito LG 600 watts na version 2. Version 2 kasi ang PV input niya is 17 volts to 84 volts, unlike before yung version 1 17 volts to 55 volts lang ito hanggang 84 volts. Yung last video ko, ito yung Finex natin. Ngayon ito naman yung Finex natin SRE. Sobrang ganda. Pag ano, pero ang capacity nito hanggang 1,100 watts lang, or bale dalawang 3 na solar panel na 550 watts lang kaya niya. Kung gusto mo pang magdagdag, kung nakukulangan ka sa tatlong to, or kung ito lang meron ka tapos may battery ka na 24 volts, tapos gusto mong magdagdag ng panel, bibili ka ulit ng ganito ulit, or ito na kaya mag-charge ng 24 volts. Pero ito hanggang 1,100 watts na panel lang. At saka pinaka important, hindi dapat mag-exceed yung total na VOC ng 100 volts. Dapat below 100 volts para mag-work siya ng normal. So yun lang mga boss. Sa mga interesado pala nito, alam naman natin kung saan natin mabibili yung mga ganito, di ba? Pero kung sa mga hindi nakakalam kung saan to mabibili, ilagay ko na lang yung yung shop kung saan ko siya binili dito sa post natin. Ipopost ko tong video na to, so check nyo na lang sa post kung saan yung shop. Pwede kayong bumili doon, kasi doon ako bumili, mura lang siya at legit talaga, at tunay talaga, at marami ng sold, marami ng positive feedback, maraming reviews na maganda. So wag kayong basta-basta, kasi marami ding mga nagbebenta ng mga fake ngayon. So kung gusto niyo makasigurado, i-check niyo yung nasa post natin kung saan ko siya binili na shop. Doon makakasigurado kayong legit yun. So yun lang mga boss. Have a great day, blessed day everyone, God bless. Tsaka hanggang dito na lang sa susunod nating video. Thank you for watching. SRE Eve battery, Helijoy One Solar. God bless everyone.